Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo pong muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ang Vice President po ay lumipad na po papuntang The Hague, Netherlands para po samahan at suportahan po ang kanyang ama, mga kababayan. Komentuhan po natin at syempre po, komentuhan din po natin yung umuugong po na sinakyan daw po ng dating Pangulong Duterte ay sasakyan pa ng politiko, mga tambay. Politiko pa raw ang may-ari nung sinakyan po na jet, mga tambay. Ibang klase, no? Talagang pinagplanuhan po talaga yata, mga kababayan. Wala po bang eroplano o sinasabing ang ICC ay wala po ba itong sariling eroplano na sila ang lilitis, sinasabi nila. Pilipinas pa ang nagdala. Mambihira, unbelievable. Ito pa po at komentuhan din po natin pati daw po yung pagkain na ibinigay sa dating Pangulong Duterte at yung sinasabi po ng dating Pangulong Duterte, yung sinasabi niya na ginigit na walang jurisdiction talaga ang ICC sa bansa. At kung siya po ang bilang abogado ay gusto niya ay litisin siya sa sarili nating bansa sa Pilipinas, mga kababayan. Pero hindi po na naig yun eh. Kasi nga nakita niyo po pati eroplano eroplano, politiko pa ang may-ari. Talagang gustong-gusto yata talaga na paalisin ng bansa ang dating Pangulong Duterte dahil politiko mismo. Eroplano ng politiko ang nagamit, mga katambay. Unbelievable. Umpisa na po natin, mga kabayan. Komentuhan po natin. Jet, kailan bumiyahe si BP Sara patungo ng The Hague, Netherlands? Aga lumipad patungong Amsterdam si Vice President Sara Duterte kaninang umaga kung saan kinumpirma ng Office of the Vice President yung pag-alis sa bansa o pag-alis sa Pilipinas ni VP Sara ngayong araw. Ayon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, umalis kaninang umaga si VP Duterte mula sa Maynila patungong Amsterdam. Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na lumipad si Vice President Duterte sakay ng Emirates Flight EK337 at umalis sa bansa bandang alas 7:40 kaninang umaga. Dagdag pa ng OVP na ibinabahagi o ibabahagi nila ang iba pang mga detalye sa kaugnay ng biyahe ng Vice Presidente kung kinakailangan. Samantala may mga ilang reports din na lumalabas na kasama ng pangalawang Pangulo si Representative Paulo Pulong Duterte na bumiyahe. Ngunit sa ngayon ay kinukuha pa natin ang kumpirmasyon nito mula sa kanyang opisina. Yan po mga tambay, bumiyahe po at mukhang malaki po posibilidad na kasama rin po ang panganay na anak ni dating Pangulong Duterte na si Pulong, mga tambay. Ito naman po, yung sinakyan naman daw po eroplano, mga babayan, ito naman po ang umuugong na balita sa aeroplano. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kaya PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakita na natin na Private. Politiko, ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez? Yan po mga tambay, kinumpirma din po ng Vice President na talagang yung eroplano po ay eroplano po sa Pilipinas, mga tambay. At kinumpara din po na ito po ay pag-aari po. Siyempre po, isang congressman, mga tambay, isang congressman, ikukumpira pa o titiyakin pa ng Vice President kung sino pong politiko ang may-ari nung jet na ginamit po. At meron naman pong sinaugong-ugong na pag-aari daw po ni Zaldico, mga tambay. Hindi nyo ba nakikita yung pattern, mga tambay? Yung ginawa po nila na talagang paghuli ay talagang para pong nakadetalye na. Di ba ba? Parang
Parang planado. Planado po mga tambay. Ito pa po, ang pagkain naman daw po ng ating dating Pangulong Duterte. Muling nag-post ng panibagong update sa kanyang Instagram story si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ibiyahe patungo ng the Netherlands. Sa post ni Kitty, makikita ang larawan ng kanyang ama na may captions kung saan kinu-question nito ang isang sandwich lamang sa loob anya ng 8 oras na flight. Bago pa ito, isang picture rin ang ini-upload ni Kitty kung saan makikita naman nasira ang kanyang damit na anya'y bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Grabe, no? Dating Pangulong Duterte, pero ang harassment na ginawa, no? Ayan, nagpatotoo po ang bunsong anak ng dating Pangulong Duterte, siya na si Kitty. Yung harassment na sinasabi po na dapat magprotekta po sa taong bayan at syempre po sa kanila bilang respeto na po dating Pangulong Duterte at ang anak na si Kitty ay nakita po natin pati damit ay sira dahil sa puwersahan po pag-aresto sa kanila. Ibang klase po, no? Kung yung dating Pangulong Duterte, anak ng dating Pangulong Duterte, ganun-ganun na lang po nila bigyan ng ng pag-aresto, ganun nila bigyan ng treatment ng kung paano arestuhin. Talagang puwersahan, di lalo pa yung mga pangkaraniwang Pilipino katulad natin. Baka tayo sipa-sipain na lang itong mga pulis. Di ba mga tambay? Ibang klase ang ating bansa. Talagang martial na ba? At ito naman po ang talagang pinagdidiinan po ng dating Pangulong Duterte bago po siya dalhin sa The Hague, mga tambay. Yung talagang wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pero hindi naman po ito ang sinasabi ng Pangulo at syempre po ng Undersecretary ng PCO na sa pangunguna po ni Attorney Claire, mga tambay. Iba po sa kanila. Ibang version po. Wala nang nagawa ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang pigilan ang pag-aresto at pagdadala sa kanya sa The Hague. Matapos ang ilang oras sa pananatili sa Villamor Air Base, inihatid dito ng Philippine National Police van sa runway kung saan naghihintay ang private chartered plane. Pasado 9:00 ng gabi nang sumakay ito sa eroplano na magdadala sa kanya sa The Netherlands. Kasama niya sa loob sina dating Executive Secretary Salvador Bejaldia, isang nurse at personal assistant. Sa mensahe naman sa media ni Attorney Martin Delgado III, isa sa mga abogado ng dating Pangulo, sinabi nito na hindi na siya pinayagan makalapit man lang sa eroplano. Ilang oras bago sumakay, nakapag-live pa si FPRRD sa Instagram ng anak na si Veronica Kitty Duterte. Dito niya inihayag ang pagnanais na malitis sa sariling bansa sa mga kasong isinampa sa kanya kaugnay ng War on Drugs campaign. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung sakali. Kinwestiyon din nito ang proseso ng pag-aresto sa kanya. Ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested and maybe detained, then you have to start the machinery of justice roll. Muli rin itong iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? The fact that we are already not a member, dapat intindihin ng mga abogado yan. Eksaktong alas 11:03 ng gabi, umalis ang eroplano kung saan sakay ang Hindi nga iniintindihan Hindi naman yan ang pakay ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas. Hindi po nila pakay yan. Kahit wala pong jurisdiction, ang pakay po nila ay pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Di po ba? Wala po sa kanila yan.
Hindi po nila susundin yan dahil nga po nakita po natin. Pati eroplano na sinakyan, sa politiko pa ang may-ari. Di ba? Talagang demolition job ang ginawa po. Komento ko po mga tambay. At nakita naman po natin, doon sa sinabi ng isang presidente, dating presidente, prosecutor, at isang magaling ding abogado, di ba? Dahil naging huwes. Sinasabi niya, bilang siya'y Pilipino, litisin mo siya sa Pilipinas. Kung siya'y mahatulan, dapat siya'y makulong sa bansang Pilipinas pa rin, hindi sa mga banyaga. At number 1 po, at sinabi nga po, talagang tahasan sinabi, number 1, hindi na tayo saklaw o sakop niyang ICC. Kaya lang, iba po kasi. Iba po kasi ang pananaw at ugali po ng nakaupo po ngayon mga tambay. Iba na po. Samantalang ibalik tanaw po natin muli yung ugali po ng mga panahon na hindi pa siya presidente. Kung paano niya po purihin ng magpinsan itong ating pinadala nila. Yung talagang parang parang ang pagpapadala parang pre-delivery ang ginawa ng pamahalaan. Pre-delivery ang ginawa po sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands. Ibang klase. Pakinggan po natin ang mga nagbalat kayo, mga nagbait-baitan po sa dating Pangulong Duterte. Nung maging Pangulo na, lumabas na po ang tunay nilang mga anyo at pag-uugali. Ito po, nung mga panahon na hindi pa sila Pangulo, ang ugali po. Are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray na talagang hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit. Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Taga Davao, Mindanao, at dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng politi. Kaya palapan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa tambay. Ibang klase, no? Nung hindi pa presidente, lahat po ng papuri ay binigay po sa dating Pangulong Duterte. Magpinsan, yung magpinsan po, nakita po natin magpinsan. Nakita nyo po kung paano po magbalat kayo ang mga ito, ang magpinsan, yung sinasabi po ng Vice President na gusto na maging Vice President, mga kababayan. Nakita nyo po ang papuri at talagang personal na talaga inangat sa bangko ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, mayor pa lang yun pero grabe na ang ginawang tulong po sa kanila. Mga kababayan, mayor pa lang, hindi pa presidente ang dating Pangulong Duterte noon. Ibang klase. Yan po ang klase na meron tayo na speaker at presidente ng bansa. Kung anong klase po silang tao, mga kababayan. Ito po, yung ginawa po ng Vice President ay talagang gagawin po yun ng kahit sinong anak, mga tambay. Pagka ikaw ay ginipit at may kakayahan ka naman sundan ng iyong ama, lalong-lalo na ang iyong ama ay hindi na nasa talagang ang edad ay mahigit na sa senior citizen ang kanyang ama at may karamdaman pa, mga kababayan. Talagang gagawin po ng kahit sinong anak na nagmamahal sa kanyang magulang na talagang puntahan mo. Kahit saan yan, pupuntahan po ng anak yan ang magulang. Dahil ang nakakalungkot lang mga katambay, meron tayong batas, meron tayong hustisya, pero meron tayong pamahalaan na ayaw litisin
ang isang Pilipino, isang dating Pangulong Duterte, ayaw litisin dito sa ating bansa. Talagang sinend niya pa, pinadala niya pa ron gamit ang isang private jet ng politiko, mga katambay. Kaya talagang planado ang ginawa po nila ay talagang pinag-aralan, napakabilis, ni hindi na pinagpabukas, di po ba? At nakita po natin, pati sa pagkain ay tinipid pa. Tinipid pa ang dating Pangulong Duterte sa pagkain, mga katambay. Biruin nyo, bumiyahe yung dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na siya ay mahigit 80 years old na at marami nang iniinom na mga gamot yan. Yung ganong katagal na biyahe, isang sandwich lang ay binigay mo, mga kababayan. Ibang klase. Gineta mo pa ang isang matanda, isang senior citizen at dating Pangulo pa ng bansa. Talagang kung itrato mo ay wala ka man lang binigay na pabor kahit man lang sa pagkain. Ibang klase. Ganda-ganda ng eroplano. Napakamahal ng eroplano ng politiko na yon. Pero ang dala-dala mo lang isang maliit na sandwich at nakita rin po natin at ibinalita po rin sa pamamagitan ng social media nung anak na si Kitty, yung ginawa po sa kanilang puwersahan. Nakakalungkot mga kabayan. Puwersahan sila na talagang dinakip. Tapos yung proseso pa ng pagdakip sa kanila ay illegal. Wala po sa tamang proseso ang ginawa po nilang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Wala Sablay. Dahil ang aarestuhin mo ay isang prosecutor, isang abogado, dating Pangulong Duterte, dating Pangulo ng bansa. Pero harassment ang ginawa mo, hinaras mo. Parang ang nangyari, kinidnap nyo. Di ba? Hindi pa ba? Parang lumabas siya, kinikidnap mo ang dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, hindi man lang ito nakarating sa korte ng Pilipinas. Talagang dire-diretso na po, mga kababayan. At yung dala-dala nilang warrant of arrest ay questionable pa, mga katambay, dahil binasa lang po ito sa cellphone. Ibang klase ang gobyerno natin ngayon. Nakita po natin, mismo ang dating Pangulong Duterte ay alam niya ang batas, alam niya ang proseso ng batas, dahil nga siya po isang prosecutor at napakagaling na naging Pangulo ng bansa. Di ba? Alam niya. Number one, di ba, sinasabi nga natin, at mismo ang dating Pangulong Duterte na isang abogado at isang prosecutor, isang dating Pangulo na sinasabi niya mismo, wala nang jurisdiction sa atin yan, yung ICC. Wala na silang karapatan. Di ba? Wala na Pero pagdating nga sa ginamit na pamumulitika at talagang demolition job sa kanya at talagang puwersahan siyang kinuha at puwersahan siyang dinala dito sa The Hague sa Netherlands dahil nga magkakasabwat po yata sila dahil pati nga ang eroplanong ginamit ay kanila rin. Matindi, no? Talagang hindi po ba ito pagtataksil? Pagtataksil po ito sa ating bansa na mismong dating Pangulong Duterte, ikaw pa ang magsesend doon sa bansa at doon sa international na sinasabing criminal court na wala tayong jurisdiction at hindi na tayo kasapi dyan. Wala silang jurisdiction sa ating bansa. Hindi po ba pagtitrador ito? Sobra pong pagtitrador ang ginawa po ng ating pamahalaan. Hindi po nila sinusunod ang batas, hindi po nila sinusunod ang proseso pa ng batas, at wala nang batas-batas sa kanila. Dahil hindi ka na miyembro, wala na silang karapatan sa bansa natin. Di ba? Kaya ang nakita po natin dito, talagang malalim na politika, na pinulitika, talagang gustong pabagsakin ang mga Duterte. Mga kabayan, inuna na po nila ang dating Pangulong Duterte. Kaya hindi po malayo na isusunod na rin po nila ang Vice President, mga kabayan. Dahil siyempre po, dahil nga po yung sinasabi nga po natin na wala po silang kapana-panalo pagdating po sa politika sa mga Duterte. Kahit ano pong gawin nilang paninira, magsama-sama na po sila lahat. Ang mga makakaliwang grupo, yung mga CPP, NP, NDF, Makabayan Black, kasama po ang malalaking media, kasama po ang isang damukal na nababayaran po yata sa social media, isama na po ang mga kriminal
ang mga adik, ang masasamang tao, isama na po yan. Mga kabayan, hindi po mananalo ang mga yan sa mga Duterte. Mga kabayan, isama na rin po natin ang survey. Kanila na po lahat ng survey. Wala pong panalo yan. Pagka po ang halalan ay malinis at walang dayaan, mga kababayan. Kasi po sa nakikita po natin ngayon, yung sinasabi ko nga po lagi, mga tambay, pagka ganito ang ginagawa ng gobyerno, hindi na sumusunod sa batas, sa proseso ng batas, at pati po sa sinasabi pong yung ICC ay wala na pong jurisdiction sa atin, ay pinag-uubra pa rin po ng pamahalaan natin, yung panghalalan ang hindi po nila galawin. Sa tingin nyo, hindi nila pakikialaman ang halalan na sila po ay yung gahaman na gahaman yata di umano sa kapangyarihan na talagang gusto nila ay sila na lang sila. At talagang nakita po natin kung paano po sila humawak na kapangyarihan nung ito'y mabalik sa kanila. Di ba? Nakita nyo po, parang minarsyalo. Parang minarsyalo ang dating Pangulong Duterte. Yung ginawa po sa kanyang pag-aresto, para siyang, para siyang nasa marsyalo na. Yung ginawang pag-aresto, pati doon sa anak, na napunit ang damit, walang respeto na ginawa. Puwersahan, ha? Puwersahan, mga tambay. Ganun po katindi. Bini mo, lahat na lang ginawa mo, halos panggigipit. Pati sa pagkain. Ginipit mo pa rin, pati pagkain. Ibang klase. Kaya saan pupulutin itong mga ito, mga tambay? Yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, ang kapangyarihan pong binigay sa kanila ay hindi po yan forever. Taong bayan po ang nagbigay niyan. Taong bayan din po ang kukuha niyan at babawi niyan. Wala po. Kahit po ano ang gawin nila, mga kababayan, hindi naman po magtatagumpay ng napakatagal pagka ang iyong layunin ay kasamaan, mga kababayan. Kasi pag titrador na po yan tinrador mo ang bansang Pilipinas, isend mo ang dating Pangulo na ang gamit-gamit pa ay eroplano ng politiko. Di ba? Pamumulitika. Di ba? Kasi ginamit mo, politiko pa ang eroplano di pamumulitika dahil may intention kayo talaga pabagsakin. Di po ba? At nakakahiya po para sa ating bansa. Para bang grabe ang ginawa pong pamumulitika, demolition job. Malalaman po talaga ito Wala naman pong lihim na itatago. At nakakahiya po sa ibang bansa na meron tayong Pangulo na nag-trador. Parang tinirador mo ang dating Pangulo na ikaw pa mismo ang nagprosige para dalhin ang dating Pangulo doon sa International Criminal Court. Ikaw pa mismo ang nagdala. Ikaw pa mismo ang gumastos lahat. Ibang klase. Ganyan po katindi ang ginawa po nila pamumulitika sa dating Pangulong Duterte. Mga walang utang na loob ang mga ito. Mga walang utang na loob, mga tama. Ibang klaseng tumanaw ng utang na loob ang pamilyang ito. Lalong-lalo po yan. Nakita po natin, ang speaker nagsalita kung paano po purihin ng dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po ang Pangulong Marcos, kung gaano po niya purihin ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kabayan, puro pailalim ang ginagawa nila. Puro pailalim ang ginagawa nilang pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Bumabanat po sila ng pailalim, mga kabayan. Talagang pinagpaplanuhan talaga pala nila na ito'y gawa ng hindi maganda. Talagang pabagsakin ang pamilya Duterte. Talagang wala na pong nire-respeto, wala na utang na loob, at wala na pong batas na sinusunod, mga kababayan. Ibang-iba, hindi po natin naranasan ito. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, umiiral po ang batas. Umiiral po ang batas natin. Pero sa panahon po ng binagoong Pilipinas, umiiral lang po ang batas sa kanila. Pero pag sila na ang gagamit ng batas, kaya po nila itong baliin. Kaya po nila itong hindi sundin ang batas, mga kababayan. Talagang ginagawa po nila yung puwersa, kapangyarihan, ay talagang inaabuso po nila dahil sa kanilang kapakanan. Kapakanan po nila ito Ambisyon.
ambisyong politikal na kailangan na hindi na mawala sa kanila. Yan po ang punot dulo niyan eh. Politika sa pagiging swapang, gahaman. Sobra kang gahaman sa kapangyarihan. Gahaman ka sa pwesto. Ganyan po yan eh. Yan po ang totoo niya, real talk. Yung pagiging sakim, gahaman mo sa kapangyarihan yata at sa pera. Di po ba? Kasi hindi po natin nakita yan sa pamilya Duterte. Yung pagiging gahaman sa kapangyarihan. Di po ba? Dahil ang pamilya Duterte, nung sinabi ng Vice President na hindi siya tatakbo na Pangulo, nakita niyo po bang pinilit at pinwersa ng dating Pangulong Duterte na wag, hindi po pwede. Ikaw ang dapat maging Pangulo dahil para hindi na mawala sa atin ang kapangyarihan. Ikaw dapat ang tumakbong Pangulo. Ganun po ba? Di po ba hindi? Tinanggap ng dating Pangulong Duterte na hindi na tumakbo ang kanyang anak dahil desisyon yun ni Sara. Di ba? Pero ngayon po sa binagoong ang Pilipinas, ganun po ba ang nangyayari? Nung magsanib puwersa ang unit team, ganun po ba ang usapan nila? Na sasanib ako sa iyo, tutulungan kita, manalo. Dahil alam naman po natin ang punot dulo na hindi mananalo ang Pangulong Marcos kung wala si VP Sara. Bakit ko nasabi? Uulit-ulitin ko po mga kababayan. Hindi mananalo ang isang Bongbong Marcos na maging Pangulo ng bansa kung hindi dahil kay VP Sara Duterte. Kasi merong facts. Merong katotohanan na hindi siya mananalo. Bakit po? Tumakbo siyang Vice President. Hindi kilalang politiko. Hindi kilalang politiko ang Vice President na si Leni Robredo. Hindi po siya, hindi siya popular. Ikumpara mo sa Marcos. Pero hindi siya nanalo. Di po ba? Kaya nga po, never siyang mananalo at hindi siya mananalo kung wala ang mga Duterte. Dahil alam naman po natin ang mga Duterte, magmula ng umupo hanggang matapos ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino ay puro po positive. Nasa 80% to 90% ang pinakamataas. Hindi po bumaba, hindi bumulusok katulad ngayon. Dinodoktor pa para lang ito'y bumango. Ibang klase po. Di po ba? Kaya nga po yung ginagawa po nga nila ay talagang pamumulitika, kagahaman, sobrang gahaman sa kapangyarihan na hindi natin nakita sa pamilya Duterte ang pagiging gahaman sa politika. Kasi ganon din eh. Ganon din po sa Davao eh. Taong bayan po ang nagsasaysay na kailangan nila ang pamilya Duterte sa Davao. Nakita niyo po, malinis ang halalan sa Davao. Wala naman dayaan doon. Di ba? Bumoboto ang mga tao ron at lagi sila ang nagugustuhan dahil sa ginagawa nilang trabaho at performance. Pero ngayon, ano po ang nakita po natin? Dahil nga po wala pong performance ang bagong Pilipinas o binagoong ang Pilipinas. Wala pong performance eh. 3 taon po na korupsyon. Malawak ang korupsyon ayon na rin mismo sa Vice President. Malawak ang korupsyon. Malawak ang pamumulitika lang ang dinala sa atin ng 3 taon. Sa tingin nyo, mananalo ito sa mga Duterte? Mananalo ito kung hindi nila gagawin itong demolition job? Mananalo itong mga ito? Hindi mananalo ito, mga kababayan. Kaya po, isa po itong ginawa nila. Puwersahan po nila na kinuha at dinala sa Dahej ang dating Pangulong Duterte. Gamit pa ang eroplano ng politiko. Dahil nga po, kailangan po nilang gawin ito. Dahil unang-una, pantakip ito sa mga anomalya nila. Di umano. Pantakip para maiba ang issue. Dahil alam naman po natin na ang issue po ay talagang napakarami na po naglalabas ang issue ng korupsyon. Nakakarating na po ng Korte Suprema. Isang damukal na po mga katambay. Yan po ang ayaw po nilang mangyari. Na ito'y magpatuloy na sila ay ma-expose ang kanilang ginawang malawakang korupsyon ayon sa Vice President.
Hindi po nila magugustuhan ito. Kaya kailangan pong baguhin nila ang issue. Ito na po kasi ang pinakamalaking issue na pantakip. Ang dalin mo sa The Hague, Netherlands ng dating Pangulong Duterte. Kahit illegal ang pagproseso, illegal ang pagdala, dahil unang-una illegal na dalin mo ron dahil hindi na tayo miyembro nun nung ICC, International Criminal Court. Nakita niyo po, kung sasabihin natin na kung yan po ay legal ang proseso, bakit po puwersahin mo yan? Bakit iyaharas mo yan? Pati ang anak, iyaharas mo. Halos nasira ang damit. Gipitin mo. Hindi mo na pinapasok ang pamilya diyan sa Villamor Air Base. Hindi mo na pinapasok ang Vice President para makausap ang kanyang ama. Di po ba talagang panggigipit? Demolition job ang ginawa. Vice President, pati ang Vice President ay hindi man lang nakausap ang kanyang ama bago ito umalis. Ganun po katindi ang ginawa riyan, panggigipit. Mga katambay. Pero yung sinasabi nga po natin, pati po ng mga kababayan natin, panapanahon po yan eh. Yung ginagawa po nilang ganyan na panggigipit at talagang ginawa po nila lahat para sa manatili ang kapangyarihan, hindi mawala sa kanila, may balik naman po yan eh. May balik po yan. Yung ginagawa po nilang yan. Hindi po sila marunong tumanaw ng utang na loob. Tapos sanay na sanay pala silang manggipit. Sanay na sanay pala silang manggipit. Sanay na sanay pala silang gumamit ng dahas. Kahit pala dating Pangulo ka, kayang-kaya pala nilang gipitin at iharas, mga kabayan. Kaya-kaya pala nilang gawan ng kasamaan. Planted, gawa-gawa, planado, mga kabayan. Nakakalungkot. Kaya po nakakalungkot din po, pagka ganito po ang nangyayari sa ating bansa at nakikita na natin, na parang martial law na. Martial law na, mga tambay. Hindi pa nagdideklara ng martial law, pero martial law na po ang pinaiiral ng binagoong Pilipinas sa paggamit po yata ng proseso ng batas, mga kababayan. Pati po mga kapulisan, matindi na po. Wala na pong respeto ang kapulisan, wala nang paggalang, mga kababayan. Yung proteksyon na dapat ay sa kanila manggaling at protektahan ng mga Pilipino, mga kababayan. Dating Pangulong Duterte hindi nakakita, mga kababayan, ng respeto, lalo-lalo ang pamilya ng dating Pangulong Duterte. Tayo pa kaya, di ba? Kaya nakakalungkot po, mga kababayan. Pero siyempre po, kahit tayo po ay nagdududa ngayon sa halalan, mga kababayan, dahil kaya naman po talaga nilang gawin, di umano, ang malawakang dayaan. Kasi lahat po ay kaya nilang gawin ngayon. Pero siyempre po, kailangan pa rin po natin bumoto, mga kabayan. Kailangan po natin bumoto at ipakita po ang galit po ng mga Pilipino sa ginawa po nilang isang damukal na illegal at talagang pinagplanuhan para tanggalin at ilipad at mawala na sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte dahil nga napakalakas nito sa taong bayan. Akala nila ay magtatagumpay sila. Hindi po sila magtatagumpay, mga kababayan. Dahil ang puso at isip ng mga Pilipino, mga kababayan, ay hindi mo mabubura yan. Lalong-lalo ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa ng 6 na taon. Samantalang sila, ang ginawa lang sa atin ay sinasabing malawakang korupsyon, malawakang pamumulitika, mga kababayan. Kaya po yung sinasabi nga po, pati si Senadora Amy Marcos, akala mong concern na concern sa dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte, hindi po natin nakita yan. Dahil wala naman po tayong nakitang ginawa yan. Hanggang salita lang, mga kababayan. Hanggang salita lang si Senadora Amy Marcos. Naguhugas kamay lang po yata. Dahil siyempre, pamilya niya yan eh. Sino ba kakampihan yan? Di po ba pamilya? Nakita naman po natin, nung hindi na po siya entertainin ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President, di po ba? Balik siya sa pamilya niya. Sinamahan niya ulit ang pamilya niya. Kaya, kaya wala po tayong maasahan sa mga ganyang klase. Unang-una, hindi naman marunong silang tumanaw ng utang na loob. Sanay lang daw po sila, ayon sa Vice President, mangbudol, mang-scam ng mga Pilipino. Mangbudol ng mga Pilipino. Yan lang daw po
ang naranasan at kayang gawin at ginawa na sa atin at syempre po lalo-lalo sa Vice President, mga kababayan. Kaya po ang gagawin po muna natin dahil lumipad na po ang ating Vice President para po ipagtanggol syempre po sa legal na pamamaraan at kasama po ang mga abogado. Syempre may mga abogado po yan at kukuha po ng abogado yan. Yun din po ang sinasabi ng Vice President, yung binigay na problema po ng pamahalaan, mga tambay, dahil alam naman po ng Vice President na illegal ang ginawa, talagang pinerwisyo po, malaking perwisyo po ang ginawa sa pamilya Duterte ng binagoong ang Pilipinas na walang utang na loob na Pangulo, mga kababayan. Dahil nga po, kukuha ka ng abogado dyan, magastos yan. Unang-una, hindi ka naman miyembro niyan. Talagang yung nakita po kasi natin dito, may kasama po talaga kasing pamumulitik eh. Kaya po komento ko, pati po ang ICC ay nahaluan na rin po ng politika, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, ipagdasal po natin ang kaligtasan ng pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Lagi po natin isama sa panalangin, mga kababayan. Alam naman po natin ang kanyang katandaan at may karamdaman na po at binigyan pa po ng malaking problema at stress ang dating Pangulong Duterte. Samantalang dapat siya nag-i-enjoy na lang po siya dahil tapos na po ang kanyang termino. Pero sa kabila nun, ang ginawa po ng binagoong ang Pilipinas ay hindi po sila papayag na ang dating Pangulong Duterte ay ma-enjoy ang kanyang retirement dahil nga po sa kagahaman sa kapangyarihan, mga kababayan. Muli po si Katambay Manong, samahan po natin ng maraming dasal na sana po muli ay makita po natin makabalik ng bansa ang dating Pangulong Duterte at makasama pa po natin sa mga nalalabi pa po niyang mga buhay, mga tambay, dahil nga po sa kanyang edad, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, mag-shoutout po tayo bago po tayo magtapos. Maraming salamat po kina Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at syempre po kay Kingston ng 123, Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong katambay kahit po nakakalungkot po ang nangyari po sa pamilya Duterte. Maraming salamat po sa mga biyaya. At syempre po, shoutout din po kila Julieta Celona ng Sydney, Australia, at kay Ma'am LB at si Sir Manny ng Miami, Florida, USA, ng North Miami, Florida. At syempre po kay Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. At syempre po kay Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivana ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng 8529 ng California, USA. At syempre po kila 29, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon at June De Jesus ng 1221. Shoutout po. At syempre po, shoutout po sa mga kababayan natin sa buong mundo. Mga kababayan sa buong Asia, sa buong Pilipinas, syempre po sa Middle East, Europa, South America, North America. Siyempre po, kasama po mga Australia dyan, New Zealand. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa po mga tambay. Ingat po. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.